Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch Day at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung ano ang tunay na pangalan ni Jesus o Yahweh Saves. At ang Bible verse natin ngayon ay mula sa Isaiah chapter 43 verse 11. Sasabi dito sa ating scripture, even I am the Lord, and apart from me, there is no Savior. Mga kapatid, ngayong araw, pag-uusapan natin ay patungkol sa isang napakalalim at napakamahalagang katotohanan patungkol sa identity ni Jesus. Marami sa ating pamilya sa pangalang Jesus, pero hindi lahat yan ay alam ang tunay nitong Hebrew form o Yeshua, at sa pangalan pa lamang ay napakalaking revelation agad nito. Yeshua means Yahweh Saves. Ito po ang nakikita natin sa Matthew chapter 1 verse 21. Kung saan sinabi ni Anghel kay Joseph na ang batang papanganak niya ay tatawagin Jesus dahil siya ang magliligtas sa kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin nito, ang misyon ni Jesus ay hindi lang isang bagay na bigla na lang mangyari. Ito ay naka-embedded na sa kanyang mismong pangalan. At dito natin makikita na ang kanyang pangalan ay hindi lang identification kundi declaration. It tells us His purpose, His power, and His identity. Una-una mga kapatid, Yeshua means Yahweh Saves. Kung isipin natin, ang ibig sabihin nito ay si Jesus mismo ang nagdala ng kaligtasan. Hindi siya isang messenger lamang, hindi siya isang prophet lang, kundi siya mismo ang fulfillment ng plano ng Diyos. Kaya sinasabi sa Isaiah chapter 43 verse 11, apart from me, there is no Savior. At ngayon mga kapatid, sa New Testament, malinaw na pinapakita na si Jesus ang sagot sa prophecy na iyon. Siya mismo ang Diyos na nagligtas. His name is the message. Ang Diyos mismo ang kumilos, bumaba, naging tao at nagligtas. Kalawa, Yeshua is God and Savior Himself. Marami sa mga tao tingin nila sa Jesus ay teacher lang o moral example lamang. Pero hindi nila alam na sinasabi sa Bible according sa John chapter 8 verse 58. Sinasabi dito na before Abraham was born, I am. Ganon din sa Colossians chapter 2 verse 9, for in Christ all the fullness of deity lives in bodily form. At sa Titus chapter 2 verse 13, tinatawag siya bilang our great God and Savior Jesus Christ. Hindi lang siya isang Savior, siya ang Diyos na tagapagpaligtas. Hindi siya second option, hindi siya representative, siya mismo ang Yahweh na nagbigay ng kaligtasan. At dahil siya sa ay Diyos, ang kanyang sakripisyo ay hindi ordinaryo. Hindi ito isang tao lamang na namatay, kundi ang Diyos, anak mismo ang nag-alay ng kanyang sariling buhay. Kaya nagkaroon ang sakripisyo niya ng eternal value at para bayaran ng kasalanan ng buong mundo o ng mga tao. Kaya mga kapatid, ako muli si Adrian Bernales ng Batch Day at ito ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.